15 akong naging anino sa sarili kong pamamahay. Habang nagpapakasasa sila sa tagumpay na ako ang nagluto, itinuring nila akong basahan na pwedeng itapon kapag lumana. Ang akala nila, habang buhay akong magtitiis at magbubulag-bulagan. Pero nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang basahan na ito ang may hawak ng susi ng kanilang kaharian. Ngayong gabi, sa gitna ng kanilang halakhakan, hindi lang puso ko ang mababasag, kundi pati na rin ang kinabukasan na pilit nilang inaangkin. Ito ang kwento ng aking pagbangon mula sa abo ng pagtataksil. Huwag kang mag-alala, Crystal. Hinding-hindi ko siya hahalikan. Tingnan mo nga ang mga kamay niya, kasing gaspang ng papel de liha. Sa tuwing humahawak siya sa akin, para akong kinikis-kis ng panghilod. Napatigil ako. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library habang hawak-hawak ang tray ng espesyal na sapin-sapin na ako mismo ang nagluto maghapon. Ito ang paborito ni Marco. Ito ang dapat sana ay sorpresa ko para sa aming 15 anibersaryo. Mainit pa ang tray at ramdam ko ang hapdi sa aking daliri kung saan ako napasok kanina sa kusina habang nagmamadaling ayusin ang latik. Pero sa sandaling iyon, ang init ng tray ay tila naging yelo na gumapang sa buo kong katawan. Ang boses na yon, iyon ang boses ng lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan. Ang lalaking binentahan ko ng lupa sa probinsya para lang makapagtapos ng pag-aaral. At ang kausap niya sa telepono ay si Crystal, ang bago niyang sekretarya. Ang babaeng mas bata sa akin ng 10 taon, may makinis na balat at laging amoy mamahaling vanilla. Dahan-dahang dumulas ang tray mula sa nanginginig kong mga kamay. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay nang bumagsak sa makapal na carpet, pero sa pandinig ko, daig pa nito ang pagsabog ng bulkan. Ang makukulay na sapin-sapin, lila, puti at dilaw, ay nagkalat sa sahig. Parang ang pangarap kong binuo para sa pamilyang ito, na ngayon ay isa na lamang dumi na kailangang walisin. Tiningnan ko ang aking mga palad. Papel de liha? Kaya pala magaspang ang mga ito ay dahil kahapon lang ako ang lumuhod para kuskusin ang mantsa sa tiles ng banyo dahil ayaw ni Marco ng kahit katiting na dumi. Kaya pala may mga hiwa ang mga daliri ko ay dahil ako mismo ang naghimay ng mga alimango para sa crab paste na ipinamimigay niya sa mga investor na ipinagmamalaki niyang secret recipe daw ng lola niya. Ang papel de liha na ito ang nagpakintab ng buhay niya. Ang mga kamay na ito ang nag-angat sa kanya mula sa putikan noong wala pa siyang kahit ano. Bago pa man ako makahuma, narinig ko ang matalas na tunog ng takong sa sahig. Sus Mario Sep Maribel, si Mama Remedios. Nakasuot siya ng pulang bestida na kumikinang sa ilalim ng chandelier at ang leeg niya ay nabibigatan sa kwintas na ginto. Ang kwintas na binili namin gamit ang ipon ko sana para sa tuition ni Junjun. Tiningnan niya ang sapin-sapin sa sahig na parang isang nakakadiring insekto bago ilipat ang tingin sa akin na puno ng paghamak. Ano na naman ba ito? Pista ng anak ko, anniversary nyo. Tapos magkakalat ka ng kakanin sa carpet na imported pa galing Italy? Bulyaw niya, pero mahina lang, sapat lang para kaming dalawa lang ang makarinig. Mag-ayos ka nga, para kang maid na napadpad sa party. Gusto kong sumagot. Gusto kong isumbong ang anak niya. Gusto kong sabihin, Ma, si Marco, may babae, niloloko niya ako. Pero bago pa ako makabuka ng bibig, nagsalita ulit siya. At ang mga sumunod niyang salita ay mas masakit pa sa pagtataksil ng asawa ko. Bilisan mo dyan. Darating na si Crystal. Siguraduhin mong masarap ang pagkain. Alam mo naman na demanding ang panlasa ng batang yon. Huwag mong ipahiya si Marco sa business partner niya. Natigilan ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam niya. Alam ng sarili kong biyenan ang tungkol sa kabit ng asawa ko. Hindi lang niya alam. Tanggap niya ito.
Sa mata niya si Crystal ay partner at ako. Ako ay tagaluto lang. Ako ay background decoration na kailangang itago kapag may bisita. Huwag kang tumunganga dyan. Dagdag pa niya habang inaayos ang kanyang hikaw sa salamin sa hallway. Kung marunong kang mag-ayos ng sarili mo tulad ni Crystal, hindi sana maghahanap ng iba ang asawa mo. Pulutin mo yan. Lumuhod ako. Hindi para magdasal, kundi para pulutin ang malagkit na kakanin sa carpet. Isa-isa. Bawat dampot ko sa nadurog na kakanin, parang pinupulot ko rin ang natitirang piraso ng dignidad ko. Ang lagkit sa kamay ay humalo sa mainit na likido na naramdaman kong tumulo mula sa aking mata. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ako pa ang kailangang maglinis ng kalat nila? Bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Marco. Suot niya ang navy blue suit na ako ang namalansya kagabi hanggang madaling araw para siguraduhing walang lukot. Gwapo siya. Makisig. Ang lalaking tinitilian ng lahat. Nakangiti siya. Iyong nangiting pang magazine na nakasanayan ko ng mahalin. Nang makita niya akong nakaluhod sa sahig na wala ang ngiti niya, napalitan ito ng inis, nilapitan niya ako. Akala ko tutulungan niya akong tumayo. Akala ko mag-aalala siya kung napaso ba ako. Pero yumuko lang siya, inilapit ang bibig sa tenga ko. At sa sandaling iyon, naamoy ko ang matapang na pabango pambabae na kumapit sa kwelyo niya, amoy vanilla. "Bilisan mo dyan!" Bulong niya. Ang boses ay malambing pakinggan sa malayo, pero puno ng lason sa malapitan. "Andyan na ang mga bisita. Smile, Maribel. Don't look so pathetic. Huwag mong sirain ang gabi ko." Tumayo siya, inayos ang kanyang kurbata, at naglakad palayo na parang walang nasagasaan na tao. Naiwan akong nakaluhod, hawak ang sapin-sapin na durog, habang ang puso ko ay tuluyan ng naging bato. "Smile, Maribel. Huwag kang magmukhang basahan." Iyon ang paulit-ulit na mantra ko sa aking isipan habang naglalakad ako pabalik sa living room. Suot ko na ngayon ang aking nangiting display, iyong nangiting natutunan ko sa loob ng 15 taon ng pagiging Mrs. Marco de Villa. Ang ngiting nagsasabing ayos lang ako, kahit na ang totoo ay nagdurugo na ang kalooban ko. Ang party ay nasa rurok na ng kasiyahan. Ang mga kristal na baso ay nagtatagisan ng tunog, kasabay ng walang humpay na tawanan ng mga bisitang hindi naman talaga kilala ang tunay na kami. Nakita ko si Marco sa gitna ng silid, hawak ang isang baso ng wine. Nagniningning siya. Siya ang hari ng gabing ito, at sa tabi niya, nakakapit sa braso niya na parang linta, ay si Crystal. "Tita Maribel!" Bati ni Crystal nang makita niya akong papalapit dala ang bagong tray ng kanape. "Tita." Sinasadya niyang diinan ang salitang yon para ipamukha sa lahat ang agwat ng aming edad. Suot niya ang isang makintab na red dress na halos wala nang itago, habang ako ay balot na balot sa aking beige na bestida na pinili pa ni Mama Remedios para sa akin. Mukha daw kasi akong respetado tingnan, pero ngayon ko lang napagtanto na mukha pala akong manang sa tabi ng kabit ng asawa ko. "You look so homely tonight." Dagdag pa ni Crystal sabay hagik-gik. Kunwari ay compliment, pero alam kong insulto. Buti na lang masipag kang magluto. Sayang naman kung wala kang contribution, di ba? Naramdaman ko ang init na gumapang sa leeg ko. Gusto kong ibuhos sa kanya ang tray ng pagkain. Gusto kong sabihin na ang wine na iniinom niya ay binili gamit ang credit card na nakapangalan sa akin nung nagsisimula pa lang kami ni Marco. Pero nanatili akong tahimik. "Salamat, Crystal." Ang tanging nasabi ko. Ang boses ko ay tuyot at walang buhay. "Enjoy the party." Tumalikod ako agad bago pa tumulo ang luha ko. Dumiretso ako sa master bedroom namin. Kailangan kong huminga. Kailangan kong lumayo sa kanila. Pagpasok ko sa kwarto, sumalubong sa akin ang amoy ni Marco at ang halimuyak ng banila ni Crystal
na kumapit na rin sa aming kama. Nasusuka ako. Para akong nasa ibang bahay. Nagsimula akong magligpit ng mga kalat ni Marco sa bedside table. Isang reflex, isang nakasanayang gawain ng isang alipin. Inayos ko ang mga resibo, ang relo niya, at ang kanyang wallet. Nang hawiin ko ang unan para palitan sana ng punda dahil naamoy ko nga ang pabango ng babae, may nahulog na manipis na brown envelope. Hindi ito dapat naroon. Alam ko ang bawat sulok ng kwartong ito. Alam ko kung saan nakalagay ang mga resibo, ang mga contract, ang mga bankbook. Pero ang envelope na ito ay bago. Walang pangalan, walang label. Dahil sa kaba na tila dagang naghahabulan sa dibdib ko, pinulot ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang lock. Bumungad sa akin ang ilang pahina ng dokumento na may legal seal. Transfer of rights and ownership. Binasa ko ang nilalaman at sa bawat salitang nababasa ko, parang unti-unting hinihigop ang hangin sa paligid ko. Ito ay isang kasulatan na inililipat ang titulo ng aming bahay at ang pangunahing pabrika ng Marco's Taste sa isang kumpanyang hindi ko kilala, ang Crystal Clear Holdings. Crystal. Hindi lang nila ako niloloko sa kama. Ninanakawan nila ako. Ang bahay na ito, na dugo at pawis ko, ang naging puhunan. Ang pabrika, kung saan ako nagpupuyat para timplahin ang mga sauce, ibinibigay niya ang lahat ng ito sa babaeng iyon. At sa huling pahina, nakita ko ang pirma ni Marco. Malaki, madiin, at walang pag-aalinlangan. Hinihintay na lang ang pirma ko. Kaya pala siya mabait kanina. Kaya pala may anniversary party. Ito ay isang palabas para palambutin ako. Para papirmahin ako sa papel na akala ko ay renewal lang ng business permit o insurance gaya ng madalas niyang ipagawa sa akin nang hindi ko binabasa. Gusto nilang itapon ako at si Junjun sa kangkungan nang walang kahit singkong duling. Isinuksok ko pabalik ang dokumento sa ilalim ng unan, eksakto sa kung paano ko ito nakita. Hindi nila pwedeng malaman na alam ko na. Hindi pa ngayon. Dahan-dahan akong lumabas at pumasok sa kwarto ng aking anak. Mahimbing ang tulog ni Junjun. Yakap-yakap niya ang teddy bear na lumana. Ang kaisa-isang laruan na hindi galing sa pera ni Marco, kundi tinahi ko pa noong baby pa siya. Hinaplos ko ang noo ng aking anak. Napakaamo ng mukha niya. Walang kamuwang-muwang na ang tatay niya ay nagpaplano na tanggalan siya ng bubong sa ulo. Patawarin mo si Mama, bulong ko sa hangin. Masyado akong naging kampante, masyado akong nagtiwala. Hinalikan ko siya sa noo at sa halik na yon, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay natuyo. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako papayag. Kuhanin na nila ang asawa ko. Pero hinding-hindi nila makukuha ang kinabukasan ng anak ko. Lumabas ako ng kwarto ni Junjun at dumiretso sa isang lumang cabinet sa hallway. Kinuha ko ang aking lumang Nokia na matagal ko nang itinago, ang backup phone na walang nakakaalam. Hinanap ko ang isang numero na 10 taon ko nang hindi tinatawagan. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay matanda na, pero matatag pa rin. Hello? Sino ito? Attorney. Garalgal ang boses ko, pero buo ang loob. Si Maribel ito. Ihanda niyo na po ang clause 13. Oras na. Binaba ko ang telepono at itinago ulit ito sa ilalim ng mga lumang tuwalya. Bumaba ako sa kusina. Kailangan kong bumalik sa party bago sila maghinala. Nakita ko sa counter ang espesyal na soup bowl ni Marco. Ito ang beef consomme na pampatanggal niya ng amats kapag napaparami ang inom. Nakagawian ko ng ihanda ito tuwing may party. Tinitigan ko ang mainit na sabaw. Kumuha ako ng 3 piraso ng siling labuyo mula sa basket ng mga gulay. Dinurog ko ito sa aking palad. Mahapdi, mainit, nanunuot sa balat. Pero hindi ko ininda. Inilaglag ko ang mga durog na sili at buto sa sabaw niya. Hinalo ko ito ng dahan-dahan
hanggang sa mawala ang bakas. Magsaya ka ngayon, Marco. Bulong ko habang pinapanood ang usok na lumalabas sa sabaw. Dahil ito na ang huling beses na matitikman mo ang luto ko. At sisiguraduhin kong mapapaluha ka sa sarap. Dinala ko ang bowl sa library kung saan ko huling nakita si Marco. Wala na si Crystal doon. Si Marco na lang ang nakaupo sa kanyang leather chair. Hinihilot ang kanyang sentido. Mukhang may tama na siya ng alak. "Oh, andyan ka na pala," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. "Akala ko tinulugan mo na ako. Asan na yung bank transfer slip na pinapahanap ko sa'yo kanina? Kailangan ko na bukas." Inilapag ko ang sabaw sa mesa. "Nasa vault pa, Marco. Bukas ko na kukunin. Higupin mo muna ito." Bigla siyang tumayo at hinablot ang braso ko. Mahigpit. Masakit. Ang mga kukunin niya ay bumaon sa laman ko. "Huwag mo akong pinag-aantay, Maribel." Ang boses niya ay biglang tumaas. Wala na ang classy demeanor na ipinapakita niya sa mga bisita. Ang mukha niya ay namula sa galit. "Tinanong kita kanina kung magkano pa ang laman ng joint account natin. Bakit hindi mo masagot? Kinukupitan mo ba ako?" Tinitigan ko siya sa mata. Dati, yuyuko ako at hihingi ng tawad. Pero ngayon, nakikita ko na lang siya bilang isang patay na tao. "Wala akong kinukupit, Marco." Sagot ko ng mahinahon, kahit na ang puso ko ay kumakatok sa aking dibdib sa takot. "Ang pera ay para kay Junjun, hindi para sa bisyo mo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Pak! Nanlabo ang paningin ko. Ang lasa ng dugo ay humalo sa laway ko. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. "Wala kang karapatang diktahan ako sa pera ko." Sigaw niya. Ang laway ay tumalsik sa mukha ko. "Palamunin lang kita dito. Tandaan mo yan. Kundi dahil sa akin, nagtitinda ka pa rin ng kakanin sa palengke. Isa kang linta na kumakapit sa akin." Tinulak niya ako palayo at naupo ulit. Hinihingal. Kinuha niya ang soup bowl at humigop ng malakas, hindi alam ang naghihintay na anghang sa bawat patak nito. Hinaplos ko ang aking pisngi. Mainit. Masakit. Pero sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Dahil sa sampal na yon, pinatunayan niyang wala na akong dapat panghinayangan. Kinaumagahan, gumising ako na may kirot sa aking pisngi. Sa salamin, nakita ko ang pasa. Isang lilang marka na nagpapaalala sa akin ng halaga ko sa pamamahay na ito. Kumuha ako ng concealer at pinatungan ito ng makapal na makeup. Hindi para itago ang kahihiyan, kundi para hindi mahalata ni Marco ang plano ko. Kailangan kong maging normal. Kailangan kong maging ang dating masunuring Maribel sa huling pagkakataon. Bumaba ako sa kusina at naabutan ko si Marco na umiinom ng kape habang kausap si Crystal sa telepono. Nang makita niya ako, ibinaba niya agad ang tawag. Hindi man lang siya tumingin sa pasa ko. "Yung pirma?" Bungad niya. Hindi man lang nag-good morning. Kailangan ko na yon bago ako umalis papuntang golf club. Inilapag ko ang isang tasa ng kape sa harap niya. Itim. Walang asukal, gaya ng gusto niya. Nilagdaan ko na ang kalahati, Marco. Pero kailangan kong basahin ang iba pa. Masyadong makapal ang dokumento. Bigyan mo ako hanggang bukas. Aakma sana siyang magagalit. Pero hinawakan ko ang balikat niya ng mahigpit. "Bukas, Marco. Ipinapangako ko, bukas ay tapos na ang lahat. Magluluto ako ng special dinner mamaya. Kare-kare at crispy pata. Ang paborito mo." Natigilan siya. Alam niyang hindi ako basta-basta nagluluto ng kare-kare dahil inaabot ito ng kalahating araw. Nakita ko ang pagtakaw sa mga mata niya. Ang tiyan niya ang kahinaan niya. At iyon ang gagamitin ko. "Fine," sabi niya sabay tayo. "Bukas ng umaga. Huwag mo akong subukan, Maribel." Nang makaalis na ang sasakyan niya, nagsimula na ang tunay kong trabaho. Hindi ako nagluto agad. Dumiretso ako sa pantry, sa pinakasulok na shelf kung saan nakatago ang isang lumang cookie jar. Sa loob nito ay wala ng cookies,
kundi isang maliit na kwaderno na puno ng mantika at mantsa ng tuyo. Ito ang puso ng Marco's Taste. Dito nakasulat ang orihinal na timpla ng adobo sauce, ang tamang sukat ng spices para sa sardines, at ang sekreto kung bakit malinamnam ang aming peanut butter. Si Marco, ang akala niya ay nasa computer files na ang lahat. Ang hindi niya alam, ang nasa computer ay ang mga standard commercial recipe lang. Ang magic, ang mga maliliit na detalye tulad ng kung ilang minuto dapat ibilad ang sili o anong klaseng asin ang gagamitin ay nandito sa kwadernong ito at nasa isip ko. Binuksan ko ang stove, isa-isa. Pinunit ko ang mga pahina. Pinanood kong lamunin ng asul na apoy ang sulat kamay ng lola ko at ang mga dagdag na notes ko. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humalo sa hangin. Masakit. Para akong pumapatay ng isang kaibigan. Pero mas gugustuhin ko pang maging abo ito kaysa mapakinabangan ni Crystal at angkinin na parang sa kanya. Paalam, bulong ko habang nagiging abo ang huling pahina ng secret recipe. Ngayon, wala na kayong mananakaw sa akin. Sumunod, umakyat ako sa kwarto ni Mama Remedios habang nasa mahjong siya. Binuksan ko ang kanyang personal safe. Alam ko ang code dahil ako naman lagi ang inuutusan niyang kumuha ng pera. Birthday niya, Setyembre 8, 55. Hindi ako kumuha ng alahas. Hindi ako magnanakaw. Nag-iwan lang ako ng isang puting sobre sa ibabaw ng mga ginto niya. Isang sulat na magpapabago ng tingin niya sa kanyang perpektong anak kapag nabasa niya ito. Isinara ko ang safe at umalis na parang walang nangyari. Hapon na nang simulan ko ang pagluluto. Ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong pagmamahal sa paghihiwa ng gulay, sa pagpapalambot ng karne. Ito na ang huling hapunan. Gusto kong maalala ni Marco ang lasang ito kapag wala na ako. Gusto kong hanapin niya ito sa bawat restaurant na kakainan niya at mabigo siya dahil ako lang ang nakakagawa nito. Dumating siya ng 8:00, amoy alak at pabango ni Crystal. Pero gutom na gutom. Bango sabi niya. Sabay upo at sandok agad. Kumain siya ng kumain. Halos hindi siya ngumuya. Pinanood ko lang siya mula sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ako kumain. Busog na ako sa sakit. The best ka talaga magluto, Abel, sabi niya habang punong-puno ang bibig. Sayang, kung kasing sarap lang ng luto mo ang itsura mo, edi sana okay tayo. Ngumiti lang ako. Isang mapait na ngiti. Ubusin mo, Marco. Baka hindi mo na matikman yan ulit. Tumawa lang siya. Akala niya nagbibiro ako. Dahil sa kabusugan at kalasingan, hindi nagtagal ay nakatulog siya nang mahimbing sa sofa. Umuhilik pa siya. Ito na ang oras. Dahan-dahan akong umakyat sa kwarto ni Junjun. Gising pa ang anak ko. Naghihintay gaya ng usapan namin. Mama, aalis na ba tayo? Bulong niya. Yakap ang kanyang backpack. Oo anak, sagot ko. Pinipigilan ng luha. Maghahunting tayo ng bagong bahay. Adventure ito. Bumaba kami bit-bit ang 2 malaking maleta. Ang bigat ng maleta ay wala kumpara sa bigat ng puso ko. Pero bago ako lumabas ng pinto, dumaan muna ako sa laundry room. Nakita ko ang paboritong suit ni Marco na isusuot sana niya bukas para sa board meeting. Plansado ito ng maayos. Wala ni isang gusot. Kinuha ko ang signed divorce papers, ang dokumentong hinihingi niya. Inilagay ko ito sa hanger, pinned mismo sa dibdib ng coat, sa tapat ng puso niya. Pero sa tabi ng pirma ko, nag-iwan ako ng sticky note. Ang nakasulat, ibinigay ko na ang gusto mo. Malaya ka na. Pero ang talentong bumuhay sa'yo, sumama na sa akin. Lumabas kami ni Junjun sa dilim. Umuulan ng malakas. Tila nakikiramay ang langit. Wala kaming payong, pero hindi ko naramdaman ang lamig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, kahit na wala akong pera at walang matutuluyan,
Naramdaman kong ako ay akin na muli. Kinabukasan, nai-imagine ko na ang mangyayari. Magigising si Marco, hahanapin niya ang kape niya. Sisigaw siya ng maribel, pero ang tanging sasagot sa kanya ay ang katahimikan ng isang bahay na nawalan ng ilaw. At kapag nakita niya ang suit niya, doon lang niya marirealize na ang gold mine na inaakala niyang hawak niya ay naglakad na palayo. Nagising ako hindi sa tunog ng alarm clock o sa amoy ng brewed coffee na nakasanayan ko, kundi sa init na tumatagos sa manipis na yero ng bubong. Ang unang bumungad sa paningin ko ay hindi ang mataas na kisame ng aming mansyon, kundi ang plywood na dingding, natadtad ng mantsa ng tubig ulan at mga lumang calendar. Ang amoy. Ibang-iba ang amoy. Wala na ang lavender scent ng aming air purifier. Ang hangin dito ay halo-halong amoy ng pritong tuyo mula sa kapitbahay, usok ng tambutso galing sa kalsada, at ang maasim na amoy ng estero sa likod ng inuupahan naming kwarto. Napabaling ako sa tabi ko. Si Junjun, ang anak ko na sanay sa aircon at malambot na comforter, ay natutulog ng nakakulubot ang noo. Pawis na pawis siya. Ang kanyang mamahaling pajama ay basa sa likod at panay ang kamot niya sa binti kung saan may kagat na ng lamok. Nadurog ang puso ko. Ito ba ang kalayaan na ipinaglaban ko? Ang ilagay ang anak ko sa impyernong ito? Mama, ungol ni Junjun habang nag-iinat, hindi pa iminumulat ang mata. Pakihinaan po yung aircon. Nilalamig ako. Para akong sinaksak. Kinailangan kong kagatin ang labi ko para hindi humagulgol. Hinaplos ko ang basang buhok niya at bumulong. Wala na tayo sa bahay, anak. Wala na. Nang tuluyan siyang magising at makita ang paligid, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi siya nag-inarte, hindi siya nag-tantrum, pero ang tanong niya ay mas masakit pa. Mama, mahirap na po ba tayo? Wala akong naisagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Ipinaparamdam na kahit wala kaming pera, may nanay siya. Tumayo ako para i-check ang status ng pera namin. Pumunta ako sa pinakamalapit na ATM sa kanto habang binabantayan ni Junjun ang gamit namin. Isinaksak ko ang card, ang extension card na bigay ni Marco. Alam kong risky, pero kailangan namin ng pambili ng pagkain. Transaction declined. Sinubukan ko ulit. Card captured. Contact your bank. Kinain ng makina ang card. Agad-agad. Mabilis kumilos si Marco. Siguro ay tumatawa siya ngayon habang iniisip na gumagapang ako sa lupa. Ang natitira na lang sa pitaka ko ay ang barya-baryang naipon ko sa coin purse at ang 3,000 piso na itinago ko sa sapatos ko bago kami umalis. 3,000 para sa pagkain, renta, kuryente at tubig. Hindi ito aabot ng 1 linggo. Bumalik ako sa kwarto, bit-bit ang 2 cup noodles at 1 balot ng tinapay. Ito lang ang kaya ng budget. Mama, ayoko po nito, sabi ni Junjun habang tinititigan ng noodles. Gusto ko po ng omelette na luto mo. Pasensya ka na anak, sagot ko, habang nag-iinit ng tubig sa maliit na electric kettle na hiram lang sa may-ari ng bahay. Bukas, igagawa kita. Sa ngayon, ito muna ang breakfast ng mga soldier. Di ba soldier ka? Tumango siya, pilit nang ngumingiti para sa akin. Kinain niya ang noodles kahit alam kong hindi siya sanay sa lasa ng MSG at preservatives. Nang hapon ding iyon, iniwan ko muna si Junjun sa loob ng kwarto at ibinilin na huwag bubuksan ng pinto kahit kanino. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Kahit ano. Naglakad ako sa ilalim ng tirik na araw. Ang balat kong sanay sa lotion at lilim ay namula at humapdi. Pumasok ako sa bawat karinderya, bawat bakery, bawat maliit na kainan na madaanan ko. Kailangan niyo po ba ng tagahugas, tagahiwa, kahit tagatapon ng basura? Tanong ko sa isang matandang may-ari ng karinderya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa.
Kahit simple lang ang suot kong t-shirt at maong, halata pa rin na hindi ako galing sa hirap. Ang kutis ko, ang ayos ng buhok ko, ang paraan ng pagsasalita ko, lahat sumisigaw ng mayaman. Naku, misis, sabi ng Ali habang nagpapaypay. Tingnan mo nga yung mga kamay mo, ang kikinis. Baka mabasag mo lang ang mga plato ko. Wala kaming pampasweldo sa mga katulad mo. Doon ka sa aircon maghanap ng trabaho. Ilang beses akong tinanggihan. Overqualified daw. Masyadong matanda. O kaya naman ay iniisip nilang prank lang ito ng isang mayaman na vlogger? Umuwi ako ng palubog na ang araw, pagod, gutom at bigo. Ang paa ko ay tadtad ng paltos dahil sa sapatos na hindi sanay sa mahabang lakaran sa aspalto. Naabutan ko si Junjun na nakaupo sa dilim. Hindi siya nagbukas ng ilaw dahil natatakot daw siya sa gagamba sa dingding. Mama, gutom na po ako. Sa lubong niya, may natira pa kaming konting barya. Bumili ako ng isang itlog at isang takal ng kanin sa kanto. Nilaga ko ang itlog, hinati ko ito sa gitna. Kinuha ko ang puti at ibinigay ko sa kanya ang pula, ang yolk na malasa at masustansya. Bakit sa akin yung yellow, Mama? Di ba favorite mo ito? Tanong niya. Ngumiti ako, kahit kumukalam ang sikmura ko. Busog pa ako, anak. Kumain ako sa labas kanina. Tsaka, allergic na si Mama sa yolk simula ngayon. Sige na, ubusin mo yan para lumakas ka. Pinanood ko siyang kumain. Bawat subo niya ay parang gamot sa pagod ko. Pero habang pinapanood ko siya, hindi ko maiwasang isipin. Hanggang kailan ko kayang magsinungaling? Hanggang kailan ko matitiis na makitang naghihirap ang anak ko dahil sa pride ko? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Kalabog, kalabog, kalabog. Nagyakapan kami ni Junjun sa takot. Hoy Maribel! Boses iyon ni Aling Guring, ang may-ari ng paupahan. Ang boses niya ay matinis at walang galang. Lumabas ka dyan. Akala mo ba hindi ko alam? Napanood ko sa balita sa TV sa kanto. Asawa mo pala yung may-ari ng Marcos Taste na nalulugi na ngayon. Baka may mga utang kayo na dito nyo dadalhin. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. Aling Guring, nagbayad po ako ng 1 month advance. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sigaw niya at nakita kong may hawak siyang walis tambo na parang itataboy kami. Ayoko ng gulo. May mga pulis na nagtatanong kanina sa kanto tungkol sa isang babaeng kamukha mo. Baka kriminal ka. Layas, umalis kayo ngayon din. Kundi tatawagin ko ang barangay. Gabi na, umuulan na naman. At heto kami, itinataboy na parang mga asong gala. Tinignan ko si Junjun na nanginginig sa takot. Saan kami pupunta? Sa huli, napadpad kami sa isang mumurahing transient house malapit sa palengke. Isang kwarto, isang kama na amoy luma, at isang banyo na pinaghahatian ng 10 pamilya. Pero may isang bagay dito na wala sa ibang lugar. Isang maliit na common kitchen sa likod na pwedeng gamitin ng mga boarders. Hawak ko ang huling 500 piso namin. Ito na lang. Kung ibabayad ko ito sa renta bukas, may matutulugan kami, pero wala kaming kakainin. Kung ibibili ko naman ng pagkain, busog kami, pero sa kalsada kami pupulutin. Tinignan ko si Junjun na natutulog nang nakaupo sa sulok habang yakap ang backpack niya. Kailangan kong sumugal. Lumabas ako at pumunta sa palengke ng madaling araw. Sa halip na bumili ng delata, bumili ako ng 2 kilong lempo, bawang, toyo, suka, at ang aking sikretong sangkap, isang supot ng kastanyas. Mrs., sigurado ka ba dyan? Ubus na pera mo. Bulong ng isip ko habang inaabot ang bayad. Pero ang puso ko ay may sariling desisyon. Bumalik ako sa transient house at nagsimulang magluto. Gamit ang isang lumang kawali na hiniram ko sa kasama namin sa bahay, sinimulan ko ang ritual. Narinig ko ang paglagitik ng mantika nang ilagay ko ang bawang. Ang amoy ng sautéed garlic ay agad na kumalat sa masikip na pasilyo, nilalabanan ng amoy ng kanal at pawis. Dahan-dahan kong inilagay ang karne.
Hinayaan ko itong mag-brown hanggang sa maging crispy ang taba. Ibinuhos ko ang tuyo at suka at huli, ang dinurog na kastanyas na magbibigay ng kakaibang tamis at lapot sa sarsa. Ito ang adobo del cielo, ang recipe na dahilan kung bakit na in love sa akin si Marco noon. Ang recipe na ninakaw niya, pero hindi niya kayang gayahin dahil wala sa kanya ang timing at puso. Nang matapos ako, nagbalot ako ng 10 styrofoam packs. Walang label, walang brand. Bumaba ako sa tapat ng isang construction site kung saan maraming trabahador ang nagpapahinga para mananghalian. Inilatag ko ang maliit na mesa. Adobo, adobong espesyal, 50 lang. Sigaw ko. Mahina ang boses ko noong una. Nahihiya ako. Ako, si Maribel de Villa, na dating nakaupo sa VIP table, ngayon ay naglalako sa alikabok. Isang matandang foreman ang lumapit, puno ng semento ang pantalon. Misis, ang bango ah, pero 50? Mahal naman. 30 lang yung sa karinderya dyan. Tikman niyo po, Manong, sabi ko. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang isang sample sa plastik na kutsara. Kapag hindi masarap, libre na. Sinubo niya ito. Tumigil siya sa pagnguya. Nanlaki ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin, tapos sa adobo, tapos sa akin ulit. Anong nilagay mo dito? Tanong niya. Bakit parang niyakap ako ng nanay ko? Sa loob ng 10 minuto, naubos ang 10 balot. Nagkagulo ang mga trabahador. May mga nagalit pa dahil naubusan sila. Hawak ko ang 500 piso. Bumalik ang puhunan ko at may tubo pa. Maliit na halaga lang ito. Pero nang hawakan ko ang perang yon, na amoy pawis at grasa, naramdaman ko ang isang uri ng pride na hindi ko naramdaman nung binibigyan ako ng allowance ni Marco. Ito ay akin. Pinaghirapan ko ito. Dali-dali akong umakyat sa kwarto. Ginising ko si Junjun. Anak, kain na tayo. Bumili ako ng Jollibee Chicken Joy. Isa lang. Para sa kanya. Masigla niyang kinain ng balat. Mama, saan galing ang pera? Nagtrabaho si Mama. Sagot ko habang sinusuklay ang buhok niya. At magsisimula na tayong bumangon. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa glass tower ng Marcos Taste Corporation. Ano ba ito? Ibinato ni Marco ang tinidor sa mesa. Sa harap niya ay ang signature adobo dish ng kanyang restaurant. Nasa meeting siya kasama ang mga top investors na gustong mag-franchise. Marco pare, sabi ng isang investor habang pinupunasan ang bibig ng napkin. Matabang, walang kick. Diba sabi mo heirloom recipe ito? Bakit lasang fast food lang? Namutla si Marco. Tumingin siya kay Chef Tony, ang head chef niya. Chef, sinunod mo ba ang recipe file sa computer? Sigaw ni Marco. Opo sir, sinunod ko bawat gramo. Wala naman pong pinagkaiba sa data. Katwiran ng chef, nanginginig. Hindi nila alam. Wala sa computer ang sikreto. Ang nakasulat sa file ay simmer for 20 minutes. Ang hindi nila alam, at ang alam ko lang, ay kailangang patayin ang apoy sa 15 minuto at hayaan itong maluto sa sariling init para lumabas ang mantika ng kastanyas. 5 minuto na pagbabago, pero langit at lupa ang diferensya sa lasa. Ayusin niyo yan, bulyaw ni Marco. Nasasanay lang kayo sa luto ng asawa ko. Sa dating timpla, ayusin niyo. Umuwi si Marco ng gabing iyon na mainit ang ulo. Gutom siya, pero walang gana sa pagkain ng chef nila. Babe, gutom na ako. Reklamo ni Crystal na nakahiga sa sofa, nagpe-Facebook. Mag-order na lang tayo online. May nakita akong viral post. Mama Belle's Kitchen daw. Ang daming nag-share. Sold out daw lagi sa construction site sa may palengke pero nagde-deliver na sila ngayon. Kahit ano, basta may lasa. Sagot ni Marco, habang niluluwagan ng kurbata. Nag-order si Crystal. Makalipas ang 1 oras, dumating ang delivery rider.
Isang simpleng plastic container lang ito. Walang logo. Binuksan ni Marco ang takip, ang amoy, ang pamilyar na amoy ng toyo, suka, bawang at kastanyas. Natigilan siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Kumuha siya ng kutsara at sumubo. Nanlaki ang mga mata niya. Ang lasang iyon, ang lasang hinahanap-hanap ng dila niya kanina pa. Ang lasang nagpaalala sa kanya ng mga panahong wala pa silang pera at nagsasalo lang sila sa iisang plato. Saan? Bulong niya, namumutla ang labi. Saan galing ito, Crystal? Diyan lang sa online, babe. Sabi ko sa'yo viral eh. Bakit? Bakit? Masarap? Binitawan ni Marco ang kutsara. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang receipt na nakadikit sa plastic. Sender, Mama Bell. Location, Santa Mesa Public Market Area. Napatingin siya sa kawalan. Ang lasang ito, imposible. Maribel, hindi makapaniwala si Marco. Hawak niya ang receipt na parang isang ebidensya ng krimen. Ang lasa ng adobo sa kanyang dila ay nagpapaalala sa kanya ng lahat. Ng mga panahong wala pa silang pera. Ng mga panahong si Maribel pa ang kanyang swerte. Pero sa halip na makaramdam ng nostalgia o pagsisisi, isang maitim na inggit ang bumalot sa puso niya. Babe, bakit ka namumutla? Tanong ni Crystal habang tinitignan ang kanyang bagong manicure. Masarap naman ah. In fairness sa Mama Bell na, yan pwede nating gayahin ang lasa. Gayahin? Mapaklang tumawa si Marco. Siya si Maribel, ang asawa ko. Napatigil si Crystal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na tinidor. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. So, tumayo siya at lumapit kay Marco. Minamasahe ang balikat nito. Ang ex-wife mo na pinalayas natin ay nagbebenta ng pagkain sa bangketa. At sumisikat? Marco, bad publicity yan. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga investor kapag nalaman nilang ang asawa ng CEO ng Marco's Taste ay naglalako ng ulam sa mga construction worker. Sasabihin nila, bangkarote ka na. Tama si Crystal. Ang ego ni Marco ang pinakamahalaga sa lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Marco. Halatang natataranta. Bumulong si Crystal sa tenga niya. Parang isang ahas na nag-aalok ng mansanas. Hayaan mo akong dumiskarte. Tutal, sanitation naman ang laging issue sa street food, hindi ba? Madaling gawan ng paraan yan. Samantala, sa aming munting pwesto, malapit sa palengke. Masigla ang umaga. Mahaba ang pila. Si Junjun ay nakaupo sa isang maliit na bangkito sa gilid. Tumutulong sa pag-aabot ng plastic spoon sa mga customer. Nakangiti siya. Kahit mainit at maalikabok, masaya siya dahil nakikita niyang masaya ako. Isa pa pong adobo kastanyas, Mama Bell. Sigaw ng isang suki. Akmang magsasandok ako nang biglang may dumating na 3 lalaki. Malalaki ang katawan, naka-shades, at halatang hindi nandoon para kumain. Itigil ang operasyon! Sigaw ng isa. Nagulat ang mga tao na nahimik ang paligid. Bakit po? May permit naman po ako sa barangay ah. Mahinahon kong sagot. Bagamat nanginginig ang tuhod ko. Biglang may inilabas na plastic bag ang isang lalaki at ibinuhos ang laman nito sa harap ng mesa ko. May mga patay na ipis at daga. Anong permit? May nagreklamo na food poison daw sa pagkain mo. Sigaw ng lalaki. Kadiri, may daga. Naghiyawan ang mga tao sa pila. Hala, kadiri naman. Hindi totoo yan. Sigaw ko, akmang lalapit para ipagtanggol ang niluluto ko. Malinis ang pagkain ko. Araw-araw akong gumigising ng maaga para Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Walang sabi-sabing tinabig ng lalaki ang kaldero ng adobo. Dumagundong ang tunog ng bakal na tumama sa semento. Ang mainit na sarsa, ang karne na pinaghirapan kong iluto, gamit ang huling pera namin, ay kumalat sa maruming kalsada.
Ang amoy ng masarap na ulam ay nahaluan ng amoy ng alikabok at panis na tubig kanal. "Mama!" Sigaw ni Junjun. Tumakbo siya para yakapin ako. Tumingin ako sa mga lalaki. Nakita ko ang ngangisi sa labi ng isa. Alam ko na agad. Hindi ito inspection. Ito ay demolition. Maya-maya pa, dumating ang mga tanod at sanitation inspector. Imbes na tulungan ako, agad nilang dinikit ang closure order sa maliit kong kariton. "Pasensya na, misis. Revoke ang permit mo. Bawal ka na magtinda dito kahit kailan," sabi ng inspector na hindi man lang makatingin sa akin ng diretso. Alam kong binayaran siya. Umuwi kami ni Junjun sa aming inuupahan na basang-basa sa pawis at kahihiyan. Yakap-yakap ko ang anak ko na umiiyak dahil sa takot. Pero hindi pa tapos ang araw. Pagdating namin sa tapat ng transient house, may nakaparadang itim na SUV. Kilalang-kilala ko ang kotseng iyon. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Remedios. Nakatakip siya ng panyo sa ilong. Tila nandidiri sa amoy ng lugar. "Diyos ko, Maribel," bungad niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa makitid na eskinita. Nalaman ko sa balita ang nangyari. "Food poisoning? May ipis? Gusto mo bang sirain ang pangalan ng pamilya namin?" "Ma," sagot ko ng mahina habang inaakay si Junjun papasok. "Wala na po akong koneksyon sa pamilya niyo at alam niyong sinadya yun." Sinundan niya kami hanggang sa pintuan ng aming maliit na kwarto. Nang makita niya ang loob, ang foam sa sahig, ang electric fan na luma, lalo siyang nanggigil. "Ibigay mo sa akin ang apo ko," utos niya. "Hindi siya pwedeng tumira sa ganitong lugar. Tignan mo nga, para kayong mga daga. Sumama ka na sa akin, Junjun. Doon ka sa mansyon. May aircon doon. May masarap na pagkain." Hinawakan niya sa braso si Junjun at hinila. "Ayoko, Lola. Masakit." Sigaw ng anak ko, kumakapit sa binti ko. "Bitawan niyo siya." Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, sumigaw ako sa harap ni Doña Remedios. Hindi lang basta sigaw. Ito ay ungol ng isang inang nasagad na. Dali-dali kong kinuha ang kutsilyo na ginagamit ko sa pagbabalat ng bawang na nasa mesa. Hindi ko ito itinutok sa kanya, pero hawak ko ito ng mahigpit sa aking gilid. Nanginginig ang kamay, pero matalim ang tingin. "Lumabas kayo," madiin kong sabi. Ang boses ko ay yelo. "Wala kayong karapatan sa anak ko. Noong pinalayas niyo kami na walang pera, inisip niyo ba ang kapakanan niya? Ngayon na may issue, bigla kayong magmamalasakit?" Natigilan ang matanda. Nakita niya sa mata ko na handa akong pumatay para sa anak ko. "Babalik ako." Banta niya habang umaatras, inaayos ang kanyang mamahaling shawl. At sa susunod, kasama ko na ang mga abogado at DSWD. Kukunin namin siya dahil wala kang kwentang ina. Hampas lupa. Umalis siya at iniwan kaming nanginginig sa galit at takot. Isinara ko ang pinto. Lock. Double lock. Iniharang ko pa ang upuan. Niyakap ko si Junjun hanggang sa makatulog siya. Madilim na ang gabi. Wala kaming kuryente dahil naputulan na. Nakaupo ako sa sahig, tinititigan ng kawalan. Ubos na ang puhunan ko. Sira na ang pangalan ng Mama Bell's Kitchen. Wala na kaming makakain bukas. Akala nila, matatalo nila ako. Akala nila, kapag inalis nila ang kabuhayan ko, gagapang ako pabalik sa kanila at magmamakaawa. Kinuha ko ang aking lumang Nokia mula sa ilalim ng kutsyon. Ang liwanag ng screen ang tanging ilaw sa madilim na kwarto. Pinindot ko ang numero ni attorney. "Hello?" Sagot ng matandang abogado sa kabilang linya. "Attorney," sabi ko. Wala nang luha sa mata ko. "Tuyo na. Simulan na natin. I-file mo na ang kaso. Bukas na bukas din. Kunin natin ang lahat. Ang bahay, ang lupa, ang pabrika, at ang pangalan ng Marcos Taste." Tumigil ako sandali. Humugot ng malalim na hininga bago bitawan ang huling salita. "I-activate mo ang Clause 13. Wala akong ititira sa kanila
kahit na ang suot nilang damit. 9:09 ng umaga. Sa loob ng conference room ng Marcos Taste Corporation, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Marcos sa kabisera, suot ang kanyang Armani suit, habang pinapawisan ng malapot sa noo. Sa paligid niya ay ang mga board members at investors na kanina pa nagbubulungan tungkol sa bumabagsak na sales at sa viral video ng demolisyon sa palengke. Bumukas ang pinto. Hindi ako ang pumasok. Hindi ako magsasayang ng oras na makita ang pagmumukha nila. Ang pumasok ay si Attorney Lazaro, 70 anyos, puti na ang buhok, at naglalakad ng may tungkod. Pero ang kanyang presensya ay kayang patahimikin ang isang silid. Siya ang family lawyer ng namayapa kong ama, ang taong tumulong sa akin na protektahan ang kaisa-isang bagay na hindi ko ibinigay kay Marco, ang aking utak. Sino ka? May meeting kami. Asik ni Marco, bagaman bakas sa boses niya ang kaba. Security! Huwag ka nang mag-abalang tumawag ng gwardya, Mr. De Villa. Kalmadong sagot ni Attorney Lazaro habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mahabang mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel ay parang bombang sumabog sa katahimikan. Nandito ako para bawiin ang pag-aari ng kliyente ko. Kliyente? Sinong kliyente? Tanong ni Crystal na nasa tabi ni Marco, naka-cross arms at mataray. Si Mrs. Maribel de Villa. Nagtawanan ng ilang board members. Yung nagtitinda ng adobo sa kanto? Anong kukunin niya? Yung mga lumang kawali? Panguuyam ni Crystal. Hindi ngumiti si Attorney Lazaro. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumentong may pirma ni Marco, ang prenuptial agreement at intellectual property contract na pinirmahan niya noong lasing siya sa tagumpay 10 taon na ang nakararaan. Ayon sa Clause 13 ng kasunduang ito, panimula ng abogado, ang boses ay malinaw at mariin. Lahat ng recipes, formulas, at product innovations na ginawa ni Maribel de Villa ay mananatiling kanyang intellectual property. Ang kumpanyang Marcos Taste ay may license lamang na gamitin ito habang sila ay kasal. Sa oras na mag-file ng divorce o annulment si Mrs. de Villa, ang lisensya ay revoked immediately. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hinablot niya ang papel. Hindi totoo yan. Ako ang gumawa ng lahat. Pangalan ko ang nasa kumpanya. Sigaw niya. Pangalan mo lang, Marco? Sagot ni attorney. Pero ang adobo sauce, ang spicy sardines, ang peanut butter, lahat yan ay nakarehistro sa ilalim ng pen name na Bella. At si Maribel ay si Bella. Nagkagulo ang mga investors. Ibig sabihin, wala tayong karapatang ibenta ang mga produktong ito? Tanong ng isang major shareholder. Wala. Mabilis na sagot ni attorney. Simula ngayon, bawat bote ng sauce na ibebenta nyo ay pagnanakaw at magfa-file kami ng cease and desist order at damages na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. 50 milyon. Bumagsak si Marco sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Crystal, pero nakita niyang unti-unting dumudulas ang kamay ng babae palayo sa braso niya. Amoy na ni Crystal ang paglubog ng barko. Habang nagkakagulo sila sa air-conditioned na opisina, ako naman ay nasa ilalim ng init ng araw, pero hindi na ako nag-iisa. Dahil sa viral video kung saan tinapon ang paninda ko at muntik na kaming saktan, dumagsa ang tulong. Ang bayanihan ng mga Pilipino ay sadyang nakakagulat. Isang grupo ng mga riders ang nagpahiram sa akin ng isang food truck. O mas tamang sabihin, isang lumang jeepney na kinonvert nilang kusina. Mama Bell's Mobile Kitchen ang nakapinta sa gilid gamit ang makukulay na letra. Nasa tapat kami ng isang malaking call center building ngayon. Mahaba ang pila. Hindi lang mga construction worker ang parokyano ko ngayon, kundi pati na rin mga professionals na nakasuot ng smart casual. Mama, ang dami po nila! Masayang sabi ni Junjun habang inaabot ang sukli sa isang customer. Tinuruan ko siya kagabi kung paano mag-audit. Sabi ko sa kanya, Anak,
Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita. Tungkol ito sa tiwala. Kapag niloko mo ang customers sa sukli, kahit piso lang, sira na ang pangalan mo habang buhay. Parang ginawa ng tatay mo. Tumango si Junjun. Seryoso ang mukha habang binibilang ang barya. Opo, Mama. Honesty is the best policy. Nakatingin ako sa kanya at naramdaman ko ang pag-asa. Si Marco, tinuruan niya ang anak namin na maging bossy at spoiled. Ako tinuturuan ko siyang maging tao. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Si Attorney Lazaro. Hello, Maribel. Tapos na ang meeting. Nakita mo sana ang mukha nila. Parang mga basang sisiw. Napangiti ako. Isang nangiti na abot hanggang mata. Salamat, Attorney. Pero simula pa lang to. Hindi ako titigil hanggang hindi nila nararamdaman ang hirap na dinanas namin. Mag-ingat ka, Maribel. Paalala ni Attorney. Ang taong nasusukol ay parang asong ulol, nangangagat. Tama siya. Nang gabing iyon, habang nagliligpit kami ng food truck, napansin kong may sumusunod sa amin. Isang itim na kotse na mabagal ang takbo. Hindi ito ang SUV ni Marco. Iba ito. Mas luma, pero mas nakakatakot. Binilisan ko ang paglalakad. Habang hila-hila, si Junjun. Bilisan mo, anak. Uulan na yata. Mama, may humahabol ba sa atin? Tanong niya. Bago pa kami makaliko sa eskinita, papunta sa bago naming inuupahan, humarang ang kotse. Bumukas ang pinto. Lumabas si Marco. Ibang-iba na ang itsura niya kaysa kaninang umaga. Gusot ang damit, magulo ang buhok at pula ang mga mata. Amoy alak siya mula sa malayo. Maribel, sigaw niya. Hinawakan ko ng mahigpit si Junjun at itinago sa likod ko. Huwag kang lalapit, Marco. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Tumawa siya ng parang baliw. Ako ang asawa mo. Karapatan kong makita ang anak ko. Binaboy mo ako sa harap ng board. Tinanggalan mo ako ng lahat. Ikaw ang nagtanggal sa sarili mo ng lahat noong pinili mo ang babaeng yon. Ganti ko. Ang boses ko ay matatag, kahit nanginginig ang tuhod ko. Ibalik mo sa akin ang rights. Sigaw niya sabay hugot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, hindi baril, kundi isang lighter. Kung hindi mapapa sa akin ang kumpanya, susunugin ko na lang tayong lahat dito. Lasing siya, desperado at mapanganib. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Nasa madilim na bahagi kami ng kalsada. Si Junjun ay umiiyak na sa likod ko. Papa, wag po! Sigaw ng anak ko. Natigilan si Marco nang marinig ang boses ng bata. Saglit na nawala ang galit sa mata niya. Napalitan ng awa, pero mabilis ding bumalik ang dilim. Sumama kayo sa akin, utos niya, habang hawak ang lighter na nakasindi. Babalik tayo sa bahay. Aayusin natin to. Pipirmahan mo ang waiver, Maribel. Kundi, hindi ko na alam ang gagawin ko. Akmang hahakbang siya palapit para hablutin si Junjun nang biglang may humintong motorcycle rider sa tabi namin, isa sa mga suki ko sa food truck. Ma'am Bell, may problema ba dito? Tanong ng rider habang tinatanggal ang helmet. Malaking lalaki siya. Nagulat si Marco. Nakita niyang hindi lang isa, kundi 2 pang riders ang huminto sa likod. Ang mga bayanihan na tumulong sa akin, sila rin ang nagbabantay sa akin. Wala, sabi ni Marco. Ibinaba ang kamay at itinago ang lighter. Nag-uusap lang kaming mag-asawa. Tumingin siya sa akin ng masama. Hindi pa tayo tapos, Maribel. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Sumakay siya sa kotse at humarurot paalis. Nakahinga ako ng maluuwag, pero alam ko na tama si attorney. Nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. At sa susunod, hindi na lang lighter ang dala niya. Kailangan ko nang tapusin ito. Kailangan ko nang durugin ang natitira niyang pag-asa bago pa niya saktan ang anak ko. Kinabukasan, hindi ko dinala si Junjun sa pwesto ng food truck. Masama ang kutob ko, kaya naman
Inihatid ko siya mismo hanggang sa loob ng classroom niya. Anak, huwag kang sasama. Kahit kanino ha. Kahit kay Lola o kay Papa. Dito ka lang kay teacher. Paulit-ulit kong bilin habang inaayos ang ID niya. Opo mama, sagot niya. Sabay halik sa pisngi ko. Kampante akong umalis para magtinda. Mabili ang adobo ngayon. Halos hindi ako magkanda-ugaga sa pag-aasikaso ng mga orders. Pero sa kalagitnaan ng lunch break, biglang tumunog ang telepono ko. Si Teacher Ana. Hello, teacher. Sagot ko. Pinupunasan ng kamay ko sa apron. Mrs. De Villa. Naku po. Sorry po. Garalgal ang boses ng guro. Kasi po, dumating yung tatay niya kanina. May dalang mga bodyguard. Kinuha po si Junjun. Hindi po kami nakapalag kasi nagwawala si Mr. De Villa. Tinakot yung guard. Nabitiwan ko ang sandok. Nanigas ang buong katawan ko. Ang ingay ng paligid, ang tawanan ng mga customer, ang busina ng mga sasakyan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang dagundong ng kaba sa dibdib ko. Kinuha nila ang anak ko. Hindi ako umiyak. Wala nang oras para umiyak. Hinubad ko ang apron at tumakbo papunta sa kalsada. Pumara ako ng taxi. Sa Green Meadows Subdivision, utos ko sa driver. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang inang handang pumatay. Pagdating ko sa tapat ng aming dating bahay, nakabukas ang malaking gate, walang guard. Ang damo sa hardin ay mahaba na at hindi naaalagaan. Ang dating makintab na mansyon ngayon ay mukhang abandonado at malungkot. Pumasok ako nang walang katok-katok. Marco, ilabas mo ang anak ko. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng living room. Naabutan ko sila sa sala. Si Marco, nakaupo sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey. Si Doña Remedios nasa gilid, nagpapaypay ng mabilis. At sa isang sulok, nakaupo si Junjun. Yakap ang kanyang tuhod, nanginginig at mugto ang mga mata. Mama! Sigaw ni Junjun akmang tatakbo sa akin. Huwag kang gagalaw! Bulyaw ni Marco. Napahinto ang bata. Nakita kong may hawak na papeles si Marco sa kabilang kamay. Buti naman dumating ka, sabi ni Marco. Ang mga mata niya ay mapupuula at ligaw. Lasing siya. Simple lang ang gusto ko, Maribel. Pirmahan mo to. Iwa-withdraw mo ang kaso. Ibalik mo sa akin ang rights ng mga recipes at ibibigay ko sa iyo ang bata. Tiningnan ko siya ng may pandidiri. Ganyan ka na ba kababa, Marco? Ginagamit mo ang sarili mong anak bilang bargaining chip? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sigaw niya, sabay bato ng baso sa pader. Nababasag ito at kumalat ang bubog sa sahig. Sinira mo ang buhay ko. Nawala ang mga investor. Tinatawanan ako ng lahat. Pati si Crystal. Nag-iimpake na sa taas. Iiwan na ako. Kaya pala desperado siya. Iniwan na siya ng babaeng ipinalit niya sa akin. Kasalanan mo lahat yan. Sagot ko ng mahinahon. Dahan-dahan akong humahakbang palapit kay Junjun. Marco, tama na. Hayaan mo na kaming umalis. Hindi! Sigaw ni Doña Remedios. Lumapit ang matanda kay Junjun at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ang batang ito ang tagapagmana ng De Villa. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa squatter kasama mo. Nasaktan si Junjun sa higpit ng hawak ng lola niya. Lola Aray, masakit po. Tumahimik ka. Sigaw ni Remedios at akmang sasampalin ng bata dahil sa ingay nito. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit ng ganoon kabilis. Bago pa dumapo ang palad ni Remedios sa mukha ng anak ko, nasalo ko na ang pulso niya. Hinawakan ko siya ng mahigpit, mahigpit na mahigpit. Nakita ko ang gulat at takot sa mata ng biyenan ko. Subukan mong saktan ang anak ko. Bulong ko, ang boses ko ay parang yelo na tumutusok sa buto niya. At kakalimutan kong matanda ka. Binitawan ko siya ng padabog. Napaupo si Remedios sa sofa, gulat na gulat.
Ang dating manugang na sunod-sunuran ay isa ng leon ngayon. Hinila ko si Junjun at inilagay sa likod ko. Hinarap ko si Marco. "Pirmahan mo na!" Sigaw ni Marco, lumalapit sa akin. "Ayoko." Sagot ko, "Papatayin kita." Akmang susugod siya. Pero biglang nagsalita si Junjun mula sa likod ko. Ang tinig niya ay maliit, pero malinaw sa katahimikan ng bahay. "Ayoko na sa'yo, Papa." Natigilan si Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin siya sa anak niya. "Anong sabi mo?" "Bad ka." Patuloy ni Junjun, umiiyak pero matapang. "Sinasaktan mo si Mama. Sinasaktan mo ako. Hindi ka na hero. Monster ka na." Ang mga salitang yun ay tumago sa puso ni Marco higit pa sa anumang demanda. Ang ego niya, ang pride niya bilang padre de pamilya ay gumuho sa harap ng pagtakwil ng sarili niyang dugo. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog na hinihintay ko. Wiwu-wiwu, ang sirena ng mga pulis. Nakita ko sa bintana ang pagkinang ng pula at asul na ilaw. Tinawagan ko si Attorney Lazaro habang nasa taxi ako kanina. Alam niyang kailangan ko ng backup. "Nandyan na sila," sabi ko kay Marco. "Tapos na, Marco. Tapos na." Napaluhod si Marco sa sahig. Binitawan niya ang mga papeles. Ang lalaking minsang naghari-harian sa buhay ko ay mukha na ngayong batang paslit na inagawa ng laruan. Ang kanyang kahambugan ay tinunaw ng isang pangungusap mula sa bibig ng kanyang anak. Bumukas ng padabog ang main door. Pumasok ang 3 unipormadong pulis kasama si Attorney Lazaro. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa magulo at madilim na sala na parang hustisya na pilit pumapasok sa pugad ng kasamaan. "Mr. Marco de Villa?" Tanong ng opisyal, matigas at formal. "May reklamo ng kidnapping at paglabag sa protection order laban sa inyo." "Wala kayong karapatan," tili ni Doña Remedios na pilit tumatayo mula sa sofa kahit nanginginig ang mga tuhod. "Bahay ko ito. Kilala niyo ba kung sino ako? Tatawagan ko ang mayor. Ipapatanggal ko kayo sa serbisyo." Hindi siya pinansin ng mga pulis. Nilapitan nila si Marco na nakaluhod pa rin sa sahig. Tulala, nakatingin lang kay Junjun na mahigpit na nakayakap sa binti ko. "Sir, sumama po kayo sa amin ng maayos," sabi ng pulis habang inaalalayan si Marco patayo. Hindi nanlaban si Marco, para siyang lantang gulay na wala na ang apoy sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. Hindi, sa anak namin. "Junjun." Bulong niya, iniaabot ang kamay. "Anak." Mas lalong sumiksik si Junjun sa likod ko. "Uwi na tayo, Mama. Ayoko dito." Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. "Oo, anak. Uuwi na tayo." Tinalikuran namin si Marco. Sa bawat hakbang palayo, nararamdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nanghihinayang ako sa pamilyang sinira niya. Sayang, Marco. Sayang ang 15 taon. Nang nasa may pintuan na kami, nahagip ng mata ko ang isang anino sa may side entrance papunta sa garahe. Si Crystal. Bit-bit niya ang 2 malalaking maleta na Louis Vuitton. Nakasuot siya ng shades kahit gabi at nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse. Nagpang-abot ang aming mga tingin. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi takot para kay Marco, kundi takot na madamay sa gulo. Gusto sana siyang tawagin ni Doña Remedios, "Crystal, tulungan mo kami." Pero nakita ko kung paano mabilis na pinaandar ni Crystal ang makina at humarurot paalis. Iniwan ang kanyang mahal na babe at ang matandang kumampi sa kanya. Napangiti ako ng mapait. "Tumakbo ka, Crystal. Iwan mo siya. Mas masakit iyon para kay Marco kaysa sa anumang kulungan. Ang malamang, ang babaeng ipinalit niya sa akin ay ang unang-unang tatalon palabas kapag lumubog na ang barko." Lumabas kami ni Junjun sa gate. Ang ulan ay tumila na. Ang hangin ay malamig at sariwa. "Mama," tanong ni Junjun habang isinasakay ko siya
sa sasakyan ni Attorney Lazaro. Babalik pa ba tayo doon? Tumingin ako sa malaking bahay sa huling pagkakataon. Nakita ko si Marco na isinasakay sa police mobile habang si Doña Remedios ay naiwan sa porch, sumisigaw mag-isa sa kawalan isang matandang reyna na wala ng kaharian. Hindi na anak, sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi na yun ang bahay natin. Ang bahay natin ay kung saan tayo magkasama. Sumakay kami at umalis. Sa rearview mirror, nakita kong papalayo ang ilaw ng police mobile hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang sa dilim. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa pagtakas ni Crystal, alam kong may tinangay siya. At kapag nalaman ni Marco kung ano ang nawala sa kanya, iyon ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Mabilis. Napakabilis ng karma. Parang kidlat na tumatama sa isang tuyong puno. Isang iglap lang, abo na ang lahat. Isang buwan matapos ang gulo sa mansyon, pinalaya si Marco pansamantala matapos magpiyansa. Inakala niya na makakabawi pa siya. Inakala niya na may babalikan pa siyang trono. Pero ang sumalubong sa kanya ay hindi palakpak, kundi ang kalansing ng mga kadena sa gate ng kanyang pabrika. Nanonood ako sa balita habang nag-aayos ng mga mesa sa bago kong restaurant. Sa TV, ipinakita ang pag-raid ng mga awtoridad sa warehouse ng Marco's Taste. Kumpiskado ang lahat ng produkto. Bankrupt, sabi ng news anchor. Lubog sa utang at nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud at labor code violations. Pero hindi yun ang pinakamasakit para kay Marco. Nalaman ko mula kay Attorney Lazaro ang totoong nangyari nung umuwi si Marco sa kanyang penthouse unit. Ang huling asset na akala niya ay sa kanya pa. Pagbukas niya ng pinto, wala na ang mga paintings, wala na ang mga mamahaling vase, at nang buksan niya ang kanyang wall safe, bumungad sa kanya ang kawalan. Si Crystal. Tinangay ng babaeng yon ang lahat. Ang mga alahas, ang dollars, pati ang emergency fund na nakatago sa vault. Iniwan lang niya ay isang note na nakadikit sa pinto ng ref. Sorry babe, ayokong maging mahirap. Thanks for the memories. Imagine ko ang mukha ni Marco. Ang lalaking nagtapon sa akin dahil sa pera, ngayon ay tinapon ng babaeng mukhang pera. Walang tinira sa kanya kahit ay pambili ng gamot ng nanay niya. Speaking of Mama Remedios, nasa pampublikong ospital siya ngayon. Inatake siya sa puso noong nalaman niyang wala na silang matitirhan dahil naremata na ng bangko ang mansyon. Nagpa siya akong dalawin siya, hindi para mang-insulto, kundi para sa kapayapaan ng loob ko. Hindi ako pumasok sa kwarto. Sumilip lang ako sa bintana ng charity ward. Nakita ko siya. Ang donyang dating nandidiri sa alikabok, ngayon ay nakahiga sa isang manipis na kama. Katabi ang 10 pang ibang pasyente. Mainit, maingay. Walang aircon. Paypay lang ng karton ng gamit niya. Tinawag ko ang isang nurse. Inabot ko ang isang thermal jug at isang sobre na may lamang kaunting pera. Pakibigay na lang po sa pasyente sa bed 4. Pilin ko. Huwag niyo na pong sabihin kung kanino galing. Sa loob ng jug ay ang arroz caldo na luto ko. Ito yung sopas na hinihingi niya sa akin tuwing masama ang pakiramdam niya noon na lagi niyang nilalait na pagkain ng mahirap. Pero inuubos naman niya. Pinanood ko mula sa malayo nang iabot ng nurse ang pagkain. Binuksan ito ni Remedios. Naamoy niya ang luya at kasubha. Nakita ko ang pagtigil niya. Kumuha siya ng isang kutsara. Nanginginig ang kamay. Pagkasubo niya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Umiyak siya ng umiyak habang kumakain, napagtanto siguro na ang taong itinakwil niya ang siya ring tanging nakaalala sa kanya sa oras ng kagipitan. Tumalikod na ako. Tapos na ang obligasyon ko. Kinagabihan, nagbukas ang Maribel's Feast. Hindi ito fine dining o fine. Isa itong casual family restaurant na may mainit na ilaw at amoy ng home cooking. Puno ang lugar. Mahaba ang pila sa labas. Ang mga tao ay hindi pumunta dahil sa hype. Pumunta sila dahil sa kwento ng isang inang bumangon. Mama, ang ganda po. Sigaw ni Junjun.
Nakasuot siya ng maliit na apron, tumutulong sa pagbati sa mga guests. Nasa kusina ako, abala sa pagluluto. Ang init ng kalan ay hindi nakakapaso, kundi nakakapawi ng pagod. Ito ang amoy ng tagumpay. Walang halong pait, walang halong takot. Habang nagkakasiyahan sa loob, hindi ko napansin ang isang anino sa labas, sa kabilang kalsada. Si Marco. Nakasuot siya ng gusgusing damit. Ang dating makinis niyang mukha ay tinubuan na ng balbas. Ang mata niya ay bloodshot dahil sa alak at walang tulog. Nakatingin siya sa maliwanag na signage ng restaurant ko. Nakikita niya kaming masaya sa loob. Nakikita niya si Junjun na tumatawa habang kumakain ng ice cream. Ang selos at galit ay parang lason na kumakain sa sistema niya. Akin yan. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay garalgal. Akin dapat ang tagumpay na yan. Ako ang Marco de Villa. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang bote ng gin na laman ay hindi alak, kundi madilaw na likido, gasolina. At sa kaliwang kamay, isang kahon ng posporo. Kung hindi mapapa sa akin, nanginginig niyang sabi habang binubuksan ang takip ng bote. Wala ring makikinabang. Tumawid siya ng kalsada. Ang mga sasakyan ay bumubusina sa kanya pero hindi siya natitinag. Ang tingin niya ay nakapako lang sa malaking bintana kung saan tanaw na tanaw niya ako. Nasa loob ako, nagpupunas ng baso nang bigla akong makaramdam ng kilabot. Tumingin ako sa labas, nagkatinginan kami. Kahit nasa dilim siya at nasa liwanag ako, kilala ko ang mga matang yon. Wala na doon ang asawang minahal ko. Ang nakikita ko na lang ay isang halimaw na nilamon ng sarili niyang kabiguan. Nakita ko ang pagkiskis niya ng posporo. Sumiklab ang maliit na apoy sa gitna ng dilim. Marco, huwag! Sigaw ko kahit hindi niya ako naririnig dahil sa kapal ng salamin. Ibinato niya ang bote papunta sa pintuan ng restaurant. Bumangga ang bote sa sementadong hagdan sa labas ng pinto. Hindi ito pumasok sa loob. Hindi nito tinupok ang pangarap ko. Sa halip, isang maliit na liyab lang ang sumiklab sa semento. Mabilis na namatay. Walang bisa at walang lakas. Gaya ng gumawa nito. Agad na dinamba ng mga security guard at ng mga riders na nakatambay sa labas si Marco. Wala siyang nagawa. Masyado siyang mahina, masyadong lasing. Nakita ko kung paano dumiin ang mukha niya sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling damit na ngayon ay basahan na lang, ay nalagyan ng putik at tabo. Bitawan niyo ako. Asawa ako ng may-ari. Maribel! Maribel! Ang sigaw niya ay hindi na nakakatakot. Para na lang itong iyak ng isang ligaw na aso. Sa loob ng restaurant, nagtilian ng ilang customer. Niyakap ko agad si Junjun. Tinakpan ko ang tenga niya. Wala yon, anak. May nagpapapansin lang. Dito ka lang kay Tita Ana mo, okay? Huwag kang lalabas. Hinalikan ko siya sa noo at tumayo. Inayos ko ang aking blazer. Huminga ako ng malalim. Ito na ang huling beses. Lumabas ako ng restaurant. Ang hangin sa labas ay amoy gasolina at alak. Nakadapa si Marco sa sahig. Pinipigilan siya ng 2 gwardya. Nang makita niya ang sapatos ko, ang heels na binili ko gamit ang sarili kong kita, tumigil siya sa pagpupumiglas. Tumingala siya. Maribel. Ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon. Hon, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo asawa mo ako. Nagbibiro lang ako kanina. Gusto ko lang magpapansin. Tiningnan ko siya. Hinihintay ko ang galit. Hinihintay ko ang sakit. Pero wala. Wala akong naramdaman. Ang lalaking nasa paanan ko ay hindi ang lalaking minahal ko ng 15 taon. Isa lang siyang estranghero. Isang stranger na puno ng dumi at baho. Tayo na, Marco. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero matigas. Tumayo ka dyan. Huwag mong ipahiya ang sarili mo ng lubusan. Pinaluwagan ng mga gwardya ang hawak sa kanya. Tumayo si Marco, gewang-gewang. Sinubukan niyang lumapit para hawakan ako.
Pero umatras ako. Isang hakbang. Isang metrong distansya na kasing lawak ng dagat. Babalik na ako, Belle. Pagmamakaawa niya, tumutulo ang luha at sipon. Patawarin mo na ako. Si Crystal. Niloko niya ako. Ikaw lang pala. Ikaw lang ang totoo. Uuwi na tayo. Ipagluluto mo ulit ako. 'Di ba? Yung adobo, namimiss ko na yung adobo mo. Napapikit ako. Hanggang sa huli, ang tiyan niya at ang comfort niya pa rin ang iniisip niya. Hindi ang anak namin. Hindi ang sakit na dinulot niya. Wala ka nang babalikan, Marco. Sagot ko. Ang bahay na rimata na. Ang kumpanya sarado na. At ang asawang si Maribel? Patay na siya. Pinatay mo siya noong gabing tinawag mo siyang basahan. Pero may anak tayo. Si Junjun. Sigaw niya ginagamit na naman ng bata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng restaurant. Lumabas si Junjun. Tumakbo siya. Hindi papunta sa tatay niya, kundi papunta sa akin. Kumapit siya sa bewang ko at sumiksik. Tila nagtatago mula sa isang multo. Tumingin si Marco sa anak niya. Junjun! Si Papa ito! Tinignan lang siya ni Junjun. Walang takot, pero wala ring pagmamahal. Tumingin lang ang bata na parang may nakikitang hindi kilalang tao. Tapos ay ibinaon ulit ang mukha sa damit ko. Iyon ang pinakamatinding parusa. Ang makitang ang sarili mong dugo at laman ay hindi ka nakilala. Dumating ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, hindi na kidnapping ang kaso, kundi attempted arson. Mabigat na kaso, walang piyansa. Habang pinuposas siya, hindi na nanlaban si Marco. Nakatitig lang siya sa akin, naghihintay ng awa. Lumapit ako sa kanya ng kaunti. Kinuha ko ang wallet ko. Kumuha ako ng 1,000 piso, ang eksaktong halaga na ibinibigay niya sa akin noon bilang lingguhang allowance para sa groceries na pinagkakasya ko sa Mahika. Isinuksok ko ang pera sa bulsa ng kanyang maruming polo. Yan, bulong ko. Para may pambili ka ng pagkain sa loob. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magutom ang tatay ng anak ko. Pero yan na ang huli. Utang na loob ko yan sa'yo dahil kung hindi mo ako ginaganito, hindi ako magiging ganito katatag. Maribel. Paalam, Marco. Tinalikuran ko siya. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng police car. Narinig ko ang pag-andar ng makina. Hindi ako lumingon. Nang makaalis na ang sasakyan, tumingala ako. Tapos na ang ulan. Ang maitim na ulap ay unti-unti nang nahahawi at sumisilip ang buwan. Maliwanag. Payapa. Naramdaman ko ang higpit ng yakap ni Junjun. Wala na siya, Mama? Tanong ng anak ko. Lumuhod ako para magpantay ang mga mata namin. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Wala na, anak. Tayo na lang. At sapat na yon. Ngumiti si Junjun. Gutom na po ako, Mama. Pwede po extra rice? Natawa ako. Isang tawa na galing sa kaibuturan ng aking tiyan. Isang tawa ng kalayaan. Oo naman, anak. Kahit ilan pwede. Sa atin na ang kusina. Tumayo kami at naglakad pabalik sa loob ng Maribel's Feast. Ang ilaw sa loob ay mainit at nagaanyaya. Ang amoy ng adobo at kare-kare ay sumalubong sa akin. Hindi bilang amoy ng obligasyon, kundi bilang amoy ng tagumpay. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Iniwan ang dilim ng nakaraan sa labas. Heto ako ngayon, nakatayo sa harap ng salamin sa aking opisina. Mula sa bintana ng 30 palapag, tanaw ko ang buong lungsod na dati ay tila napakalaki at napakalupit sa isang katulad ko. 3 taon. Mabilis lumipas ang panahon, pero bawat araw ay may marka ng pawis at pagsisikap. Ang Maribel's Feast ay hindi na lang basta restaurant, isa na itong tatak. Mayroon na kaming 5 branches at ang aming bottled adobo sauce ay ine-export na sa ibang bansa. Inayos ko ang aking kwelyo. Ngayong gabi ay tatanggapin ko ang parangal bilang Entrepreneur of the Year. Suot ko ang isang white suit. Malinis, simple, pero makapangyarihan. Wala na ang mga lumang bestida
na pinapasuot sa akin ni Mama Remedios para magmukha akong respetado. Ang respeto pala ay hindi nasusukat sa suot, kundi sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili matapos kang urugin ng mundo. Napatingin ako sa litrato sa aking mesa. Si Junjun, na ngayon ay 13 anyos na, binata na siya, matangkad at nasa honor roll ng eskwelahan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Lumaki siyang puno ng pagmamahal kahit na 2 lang kami. Kumusta na kaya sila? Nabalitaan ko mula kay Attorney Lazaro na si Doña Remedios ay nasa isang home for the aged sa probinsya. Siya na lang mag-isa. Walang bumibisita. Ang mga amigas niya noon ay nawala nung nawala ang pera niya. Minsan, nagpapadala pa rin ako ng prutas at gamot, anonymous syempre. Hindi dahil gusto kong magpasikat, kundi dahil iyon ang tama. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa katahimikan ng puso ko. Si Crystal naman, nalaman kong nag-asawa siya ng isang dayuhan na mas matanda sa kanya. Nakikita ko ang mga post niya sa social media. Puro travel, puro shopping. Pero sa bawat litrato, kahit nakangiti ang labi niya, malungkot ang mga mata niya. Balita ko ay strikto ang asawa niya, seloso, at binibilang ang bawat sentimo na ginagastos niya. Nakuha niya ang marangyang buhay na gusto niya, pero kapalit nito ay ang kanyang kalayaan. Isa na siyang ibon sa gintong hawla, ang eksaktong sitwasyon na pinagdaanan ko noon, at si Marco. Huminga ako ng malalim. Lumabas na siya ng kulungan noong nakaraang buwan dahil sa good conduct at parol. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Junjun, gwapo sa kanyang taksido. "Mama, ready ka na. Late na tayo sa ceremony." Aya niya. "Oo anak, andyan na." Bumaba kami sa lobby. Paglabas namin ng building, nag-aabang ang aming sasakyan. Binuksan ng balay ang pinto. Habang pasakay ako, nahagip ng mata ko ang isang lalaking naka-uniforme ng security guard sa kabilang kalsada, nagbabantay sa parking lot ng katabing gusali. Matanda na ang itsura niya, puti na ang buhok, payat, at kuba na ang tindig. Napatigil siya sa pagwawalis nang makita niya ako. Nagkatitigan kami sa huling pagkakataon. Si Marco. Wala nang galit sa mukha niya. Wala nang yabang. Nakita ko ang pagtango niya. Isang maliit, halos hindi mapansing pagtango. Isang pagkilala. Isang tahimik na pagsasabi ng congratulations. At pagkatapos, yumuko siya at ipinagpatuloy ang pagwawalis ng mga tuyong dahon sa semento. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko siya kinawayan. Pumasok ako sa kotse at isinara ang pinto. "Sino yon, Mama? May kakilala ka ba?" Tanong ni Junjun. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ng anak ko. "Wala anak. Isang tao lang mula sa nakaraan. Tara na. Hinihintay na tayo ng kinabukasan." Habang umaandar ang sasakyan palayo, narealize ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Dati, akala ko ang pagiging babae ay ang pagiging ilaw ng tahanan. Ang magbigay liwanag sa iba habang nauubos ang sarili mong mitya. Mali pala. Ang tunay na babae ay parang bato-balani. May sarili siyang puwersa, may sarili siyang direksyon. Hindi niya kailangan ng hari para maging reyna. Ang kailangan lang niya ay ang lakas ng loob na pulutin ang mga piraso ng kanyang sarili, buuin itong muli, at isuot ang kanyang mga peklat bilang pinakamakinang na alahas. Ako si Maribel. Dati akong basahan. Ngayon, ako ay ginto. At ito ang aking kwento.